buhay! Mga kababaihan ng Marikina! Woo! Alam niyo po, kaka-birthday ko lang. 60 years old na po ako. Pati ako nagulat. Di pa rin ako makapaniwala. Halata ba, mga sis? Dito sa hakbang dun sa pagiging 60, mas lalong naging personal itong mga usapin sa akin. At habang iniisip ko yung pagpasok sa panibagong yugto ng buhay, naalala ko rin yung iba't ibang mga papel, tungkulin, responsibilidad na hinawakan at kailangan kong gampanan bilang tayo, mga babae. Sa buhay ko, naranasan ko rin maging actress at mga aawit sa musical theater, naging community organizer, naging newscaster. Siyempre, kalaunan, nag-asawa kami nung late husband ko, naging magulang kami at ako mama ng 4 na anak. Kalaunan din, naging solo mom, tulad ng iba sa inyo dito, mga kabaro, at naging public servant, naging representante po ng Partidong Akbayan. Nagpang-abot kami ni, sige na nga, Consibo, bilang Rep Karine Magtubo ng Partido Manggagawat, iba pa naming mga kasama noon sa House of Representatives. At ngayon, excited ako, naging mother-in-law na po ako last year. Pinag-iigihan ko ng mabuting biyanan. Sa susunod pong taon, magkakaroon ako ng isa pang child-in-law. Kaya happy talaga. At sa bawat yugto, nararanasan ko at naaalala, bukod sa mga saya, mga joys ng pagiging babae, yung ding mga responsibilidad ng pasad natin sa bawat yugto na iyan ang buhay natin. Kapag umaabot na rin kasi sa ganitong edad, mas nakikita pala ang kabuuan ng dinaanan natin. At parang gano'n, nagbabalik-tanaw din ako kasabay nung pagtanaw sa kinabukasan. Siyempre, inaalala ko rin yung mga nangyari noon. Madalas po, kapag ganitong International Women's Month, at yung sinabi ni Camp Ziv pag March 8, lalo na, Women's Day, madalas ang tema ay women breaking glass ceilings, women leading institutions, women making history. At dapat naman talaga gunitain yon, ipagdiwang iyon. Pero alalahanin din po natin, huwag kalimutan na para sa maraming kababayan natin, kabaro natin, yung hindi pa nga empowerment na ating sinusulong, hindi pa nga para sa marami na empowerment ang isinusulong o ang unang issue ay empowerment, hindi pa para sa marami. Unang issue pa talaga ang survival, di ba? So, paano babayaran ang matrikula? Paano pagdudugtungin yung mga nabibili natin, mga maintenance medicines para sa pamilya o mga gamot kapag nagkakasakit. Dahil masikip na nga yung sweldo. Paano sisiguruhin na yung mga pang-araw-araw na bilihin na ngayon, dahil sa gera sa Middle East, sumisirit ang preso kahit ganun pa rin limitado ang budget natin. So, at naranasan ko ang mataanginan, lalo na bilang solo mom, nitong nakaraang higit 2 dekada na. Nung mamatay yung late husband ko, si Frank, nakilala pa ni Karine, ni Consi Bong, noon, biglang ako na lang yung breadwinner para sa 4 na anak. At nung panahong iyon, lahat po sila ay nag-aaral pa. Naranasan ko po na hahanapin ko talaga doon sa tuition paper, alin ang pinaka maluwag, yung maraming hulog sa mas maraming buwan sa bawat school year. Yung panganay ko nung nasa high school, buwan-buwan talaga kami nagbabayad ng matrikula. To the point, naging
hindi lang feeling close, close talaga kami nung cashier. Nung binayaran ko yung ika-4 na pong hulog para sa pag-high school nung panganay ko, tuwang-tuwa siya. Kabalo rin natin, sabi niya, "Ma'am, nakaraos din tayo." Hindi niya sinabing nakaraos ka. Sabi niya tayo, kasi feel na feel din niya yung ganyang struggles ng mga nanay. Yung totoo yan, Kapzip. Ay nako, hindi ko siya malimutan talaga. At least, ilang beses kami naputulan ng kuryente kasi nalimutan kong magbayad on time. So yung panic na, oh my God, minsan nandun kami ni na Karen at Consibong sa isang misa para sa isang issue noon at tamang-tama natigil yung pagsasalita ng pare, natigil yung pag-awit ng kanta, biglang pumasok yung text message na, "Ate, naputulan tayo." Oh my God, nalimutan kong bayaran yung feray ko. Napamura pa ako, no? Nakakahiya. Biglang, tahimik sa misa. Oh my God, sana hindi narinig nung pari at nung kasama kong nagsisimba. So, takbo ako dun sa Meralco para magbayad. Ako lang yung magulang. So, kailangan ko talagang matulog ng mas gabi, gumising ng maaga para alagaan yung 4 na anak ko. Na yun na nga, lahat ay pumapasok pa sa eskwelahan. At kasabay po niyan, tulad ng halos lahat sa ating mga babae na multiple tasking, kasabay ng pag-aalaga pa rin sa mga anak ko na mag-isa na at kasabay ng mga trabahong ginagawa, ipinagpatuloy itong buhay aktivista at kalaunan buhay public servant. At tulad ng marami din sa atin, kasi middle generation ako, nagpapalaki tayo ng ating mga anak, inaalagaan din natin ang ating mga magulang, di ba? Habang sila ay naging at sila ay senior citizens na. So, ganun. Nag-aalaga tayo ng at least 2 henerasyon at tayo ay parang palaman sa sandwich, sa pagdisal na nag-aalaga sa kanilang pareho. So, gets ko rin po talaga nung pagka-uwi sa bahay, pagkatapos ng formal na trabaho natin, meron pa tayong dagdag na trabaho na atin at atin lang. Lalo na kapag solo parent. Kahit hindi solo parent, tinuturing na atin at atin lang bilang babae, di ba? Pag-aalaga sa mga anak, pag-aayos ng tahanan, pag-iisip kung kumusta na kaya sina mami, daddy, paano na yung susunod na araw natin bilang isang pamilya. So, itong lahat din na ginagawa nating mga trabaho, lalo na tayo mga babae, sa ating mga tahanan. At alam na alam po ito ng ating mga leader manggagawa, ng ating mga union. Ito po ay tinatawag talagang unpaid care work. Unpaid care work siya. Pero kahit hindi siya binabayaran, yan actually ang bumubuhat sa ating ekonomiya. Yan ang nagpapayag na magpatuloy din yung ating mga formal na trabaho sa labas ng bahay. Yan ang bumubuhat, pero hindi siya kinikilala. Biglang nawawala siya pag economy talk na. Parang nabibingi yung mga ekonomista at hindi na nila alam, hindi na nila namamalayan yung unpaid care work na yan. Puro na lang ang mga lingwahe ay GDP, mga macroeconomics, productivity sa labas lang ng bahay, hindi po nakikita ang productivity sa loob ng bahay. At sa totoo lang kaya rin pwede mangarap ng mas mataas ang ilan sa hanay natin mga babae ay dahil sinasalo ng kababaihan ang gawain. Kaya nakakapangarap ng mataas ang halos lahat ng mga lalaki dahil sa trabahong ginagawa nating mga babae. At kaya natin na maging aktibo, magrepresenta, mamuno sa labas ng tahanan. Kahit tayo mga babae, ay dahil meron din tayo mga kabarong tumutulong sa atin, nagtatrabaho kasama natin sa tahanan. Si Agnes namin, 25 years na sa amin. Si Che namin, higit 10 taon na sa amin. At kami tatlo lahat ay solo moms. So nagdadamayan talaga kami kahit sa tahanan namin. At hindi ko talaga kayang gawin yung ating trabaho sa kilusan
yung ating trabaho sa Senado kung hindi dahil dun sa dalawang kabaro natin na kasama ko at ng mga anak ko sa bahay. Kanina, sinabi ni Cap Zip, yung 7 batas na pwede natin gunitain at ipagdiwang at patuloy na ipilit na ipatupad ng ganap at maayos. Swak na swak sa bilang din ng Women's Day na March 8. So kasama na nga po doon yung expanded maternity leave, yung bawal bastos law na napaka-controversial ngayon, di ba? Ay, nako! Nako! Safe Spaces Act, dapat safe space sa babae, sa LGBTQIA+, lahat ng espasyo, online at offline man. Yung expanded Solo Parents Welfare Act. Salamat, Kapsik, sa pagtalakay ng mga importanteng provision yan. Sana po kilalanin ng lahat din ng aking kapwa solo moms dahil may mga pakinabang talaga sa atin dyan. Yung ano din po, pagsulong natin ng kompletong implementasyon ng universal healthcare. Ako po'y tagapangulo ulit ng Senate Committee on Health and Demography, and excited po kami for one, dagdagan ang bilang ng mga kama at taas ang service capacity ng lahat ng mga DOH hospitals. Malapit na rin po maging batas ang Philippine Geriatric Center para po may hospital na tututok sa kalusugan at pagpapagaling kapag kailangan ng ating mga lola at lolo. Sinusulong pa rin yung Universal Social Pension na maging 1,500 pesos a month. Universally, ang pensyon ng ating mga seniors, lalo na kung mahirap, kahit middle class, kahit pa mayaman, kahit pa mayroon ng pensyon sa SSS, GSIS o veterans, plus pa po yung senior citizen. Sorry. Yes, una kong binanggit kanina pero okay na okay sa puso ko banggitin ulit. Nandito rin po ang Batang Co-op. At taos-pusong pasasalamat. Kanina pinag-uusapan natin ang Safe Spaces Act. Ngayon, nandito tayo sa isang maaliwalas, maganda, komportable dahil aircon. At ine-aircon pala ng solar energy. Talagang future thinking ito. Pasalamatan ko po, pinapasalamatan ko po ng taos-puso at pasalamatan natin si Representative Miro Kimbo. Salamat, Rep. Miro. Salamat po. And last but not the least, sa mga sinusulong namin sa Kongreso, sina Rep. Miro sa House, kami po sa Senado, syempre yung medicine support and assistive devices support sa ating mga senior citizens at indigent patients na dadalhin na ng health facilities natin sa kanila. Hindi na po sila kailangan pumunta sa ating mga barangay health stations at iba pa. So, bilang pagwakas po, huli na lang na gusto ko sanang ibahagi sa inyo at talagang mabigyang diin ay itong pinag-uusapan nating care work. At alam na alam po ito, yung tinuturo sa ating lahat ng labor movement. Hindi po yan trabaho ng babae lang. Di ba? Dapat turuan at makibahagi ang mga lalaki at pati mga batang lalaki, mga anak nating lalaki, makibahagi sa trabaho ng pag-aalaga ng ating pamilya at ng ating mga tahanan. Dapat share po yun. Dahil ngayong Women's Month, every month of the year, bawat araw po ng buhay natin, kahit hindi Marso o kahit hindi March 8, ang Women's Month ay ibig sabihin para sa atin, dignidad. Ibig sabihin, kaligtasan. At higit sa lahat, ibig sabihin, ginhawa. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabarong Marikerya at kaalyanong kapatid na Marikeryo, maligayang buwan ng kababaihan sa inyong lahat.